Nagtono ka lang naman ng piano at aksidenteng nakatugtog ng kantang Maling Pag-ibig, pero dahil doon, hindi ka na makalimutan ng dalawang sikat na babaeng influencer na may milyon-milyong followers. Nabaliw rin sa iyo ang 10 milyong netizens sa livestream, at umabot pa ang balita sa isang sikat na pop star. Pati ang isang kilalang direktor, sadyang bumisita pa sa bahay mo. Dati kang henyo sa Berklee College of Music, pero dahil sa isang malalang sakit, pumanaw ka ng may dalang matinding panghihinayang. Pagdilat muli ng iyong mga mata, na-reincarnate ka bilang isang estudyante ng Blue Star Opera Academy. Buti na lang, nakatatak pa rin sa butot laman mo ang husay mo sa musika mula sa nakaraan mong buhay. Kaya naman, kumuha ka ng part-time job sa eskwelahan bilang isang piano tuner. At ngayon, kakakuha mo lang ng bagong bukang, at nakatayo ka ngayon sa harap ng isang napakalaking mansyon. Hello po, nandito na po ako. Ikaw ba yung piano tuner? Kasabay nito ay ang pagbukas ng pinto ng mansyon. Isang magandang babae na may nakapusod na buhok, at punong-puno ng enerhiya ang bumungad sa'yo. Nandyan po ba si Miss Mo Byway? Ako po yung nagpa-schedule para magtono ng piano. Ano? Makikipaglandian? Lumingon ang babae at sumigaw. Uy, nandito na yung kalandian mo. Gusto raw makipaglandian sa'yo. Kailan ka pa nagka-boyfriend ng patago? Bakit wala man lang akong kaalam-alam, ha? Bakas ang matinding pagtataka sa mukha ni Mo Byway. Hindi po landian ang ipinunta ko rito. Magtotono po ako ng piano. Hindi mo mapigil ang mapangiwi sa narinig. Naisip mo, grabe naman ang misunderstanding na to. Inosente pa naman ako, hindi ko kaya ang mga ganitong biro. Syempre alam ko na magtotono ka ng piano. Niloloko lang kita eh. Napatanga ka na lang ng panandalian. Isang isipan ang dumaan sa utak mo. Medyo may sayad din yung babaeng to ah. Pasok ka na dali, dadalhin na kita sa itaas kung nasaan ang piano. Hindi nagtagal, nakarating na kayo sa piano room. Nagmamadali namang sumalubong sa iyo si Mo Byway. Pasensya na po talaga, Teacher Ye. Mahilig lang talagang magbiro ang kaibigan ko. Sana po hindi kayo na-offend. Ngumiti ka at umiling, ipinapakitang okay lang at wala yun sa iyo. Kaso, parang pamilyar talaga ang mukha niya, hindi mo lang maalala kung saan mo siya nakita. Nang makita mong nakasuot siya ng isang napakagandang gown, naisip mong baka nga nagmamadali siya para sa isang mahalagang event. Kaya hindi ka na nagtanong pa, at wala ka na ring balak makipagkwentuhan. Dumiretso ka na sa piano para magumpisa. Sinabi rin ng dalawang babae na may aasikasuhin lang sila, at kailangan nilang maghanda sa kabilang kwarto. I-text mo na lang daw sila kapag tapos ka ng magtono. Pagkasabi noon, hinatak agad ni Mo Byway si Sumuwan papunta sa kabilang kwarto. Ikaw naman, nag-focus na sa pagtutono. Para sa'yo, sisiw na lang ang pag-aayos ng piano. Kaya hindi nagtagal, naayos mo rin ito agad. Nag-send ka na ng message kay Mo Byway. Pero wala kang ideya kung ano ang pinagkakaabalahan nila doon, dahil wala pa rin silang reply hanggang ngayon. Ayaw mo naman silang maistorbo sa ginagawa nila, kaya hindi ka na rin naglakas loob na kumatok sa pinto. Sa bagay, wala ka na rin namang ibang gagawin ngayong araw. Sayang naman ang oras, kaya umupo ka na lang mag-isa sa tapat ng piano at nagsimulang tumugtog. Tumingala ka at nakita mo ang isang poster para sa isang bagong kanta. Ang pamagat ng kanta ay Love You. Bigla mong naalala ang senior mo dati sa Berklee College, na may kanta rin na halos kapareho ang pamagat. Habang lumilipad ang isip mo sa nakaraan, kusa nang gumalaw ang mga daliri mo sa mga tiklado ng piano, at tinugtog ang intro ng kantang iyon. Umalingaw-ngaw ang isang malambing at nakakatouch na melody. Dahan-daang namuo ang isang piano intro na parang may malalim na kwentong gustong iparating. Kasabay ng pag-agos ng musika, unti-unting bumalot sa paligid ang isang malungkot at puno ng panghihinayang na emosyon. Tahimik pa nga itong nakarating hanggang sa kwarto kung nasaan sina Mo Byway at Sumuwan. Sa mga oras na iyon abalang-abala ang dalawa sa pagla-livestream. Masiglang bumati sa kanilang mga fans sa live chat. Pareho pala silang may milyon-milyong followers bilang sikat na music streamers, at matagal na rin pala silang magkakilala. Kamakailan lang, laging ni-request ng mga fans na mag-collab sila sa pagkanta, kaya mabilis silang nagkasundo na gumawa ng isang ultimate collab live stream. Sa mga oras na ito, sobrang hype ng mga fans sa live room at masayang nakikipag-chat sa kanila. Oh my gosh!
Anong klaseng dream collab ito? Sila pa naman ang mga paborito kong cover streamers. Kanta na kayo, bilis. Bakit hindi pa kayo kumakanta? By way, my goddess, kailangan marinig kitang kantahin ang Maling Pag-ibig ngayong gabi. Habang pinapanood nilang dalawa ang mabilis na pagdagsa ng mga comments, agad nilang pinakalma ang mga fans. Ngumiti ng sobrang tamis si Mo By Way. Pinaliwanag niya ng malumanay, guys, kalma lang muna kayo, ha? Medyo sintanada kasi yung piano dito sa bahay, kaya inaayos pa siya ng tuner namin. Pag natapos siya, kakanta na tayo agad. Naintindihan naman ito ng karamihan sa mga nanunood. May iilan lang na medyo naiinip na. At saktong magpapaliwanag pa sana ulit ang dalawa. Nang biglang may marinig silang sunod-sunod at maayos na tunog ng piano. May kasama itong malalim at madamdaming himig na dahan-daang umaagos. Bawat tipa ay parang may mahika at sobrang nakakaakit. Pero ang nakakapagtaka, ngayon lang nila narinig ang melody na ito. Wala namang ibang tao sa labas kundi si Yechen lang, kaya sigurado silang siya ang tumutugtog. Nagkatinginan ng dalawa, at mababasa sa mga mata nila ang matinding kuryosidad. Pagkasulyap ulit sa live chat, biglang may naisip na magandang ideya si Mo By Way. Dahil atat na kayong lahat, silipin na muna natin yung tuner habang nagtatrabaho siya. Para marinig din natin kung anong napakagandang kanta yung tinutugtog niya. Bigla ring may naisip na kalokohan si Sumuwan. Commendat siya ng pabiro sa camera, at pabulong na sinabi sa mga viewers. Sabihin ko sa inyo ha, sobrang gwapo ng tuner natin ngayon. Kung papayag siyang makuhanan ng video mamaya, ipapakita ko sa inyo yung mukha niya. Pagkasabi nito, kinuha agad ng dalawa ang camera at excited na tumakbo papunta sa piano room. Bigla namang nagkagulo ang mga nanonood sa live. Hala, totoo ba yan? Kung kasing gwapo ko man lang yan, magla-live akong nakatiwarik habang kumakain ng tae. Grabe naman yung pusta mo, Brad. Patuloy sa pagtatalo ang mga tao sa live chat. Habang lumalabas ng kwarto sina Mo By Way at Sumuwan bitbit ang camera. Pagkabukas nila ng pinto, mula sa piano room. Umawit ka ng may emosyong tagos sa buto, at kasing amo ng tubig. Ang buo at malamig mong boses ay umalingaw-ngaw sa paligid. Ang hanging hilagay walang awa. Tinangay ang mga dahon ng marupok na siya ay piniling tumakas. Sa ilang linya pa lang na iyon, nanlaki na agad ang mga mata ni Mo By Way at Sumuwan sa sobrang gulat. Iisang bagay na lang ang tumatakbo sa isip ng dalawang babae. Ang ganda pakinggan. Galing ba talaga sa tuner na yun ang boses na to? Agad nilang binilisan ang paglakad papunta sa piano room, pareho nilang gusto itong makita. Dahan-dahan at maingat silang lumapit doon. Kabaligtaran nito, sabog na sa gulat ang mga viewers sa live. Hala, shocks, sino yung kumakanta? Ang ganda naman ng kantang to. Nag-guest ba ng sikat na artista ang mga streamers natin? Samantala, wala kang kaalam-alam na nakalib na pala ang boses mo. Sa mga oras na iyon, lunod na lunod ka sa sarili mong pagtugtog at pagkanta, kung saan ang mga simpleng tipa sa piano ay naghatid ng napakalalim na emosyon. At sabayan pa ng sobrang madamdamin mong pag-awit, talagang nabighani ng husto si Mo By Way, si Sumuwan, at ang mga manonood sa live stream. Lalo na ang dalawang ito, sina Mo By Way at Sumuwan. Tahimik silang lumapit sa likuran mo, pero ni isang mahinang kaluskos, hindi sila nang ahas na gumawa. Sa takot na maistorbo ang maituturing na perpektong pagtatanghal mo. Nang lumabas ang matipuno mong likuran sa screen ng live stream, sumabog agad ang emosyon ng mga manunood. Sa pagbuklat ng mga alaala. Sa hindi perpektong buhay, akala ko'y hawak ko na ang kaligayahan. Grabe, ang ganda naman masyado ng kantang to. Ang angas din ng likod niya. Tagos sa puso ang kantang to. Guys, may nakarinig na ba sa inyo nito? Naka-ready na kong i-loop to ng 10,000 beses. Ngayon ko lang narinig yan ah. Mga sis, promise, ngayon ko lang din to narinig. Biglang may napagtanto ang mga manonood sa live stream. Parang wala ni isa man sa kanila ang nakarinig na sa kantang ito. Hala, baka original song niya to. Sa kabilang banda, parang sisubog naman ang dibdib ni Mo By Way at Sumuwan sa sobrang pagkamangha.
Ang lalaki kayang nasa harap nila ay isang sikat na halimaw sa industriya ng musika na nagpapanggap lang. Pero para mapakinggan ng buo ang nakakabaliw na kantang ito, pinigilan talaga nilang dalawa ang sarili na magsalita o mang-istorbo. Ang ritmo ng buong kanta ay tila isang mahinahon na paghakbang. Nadahan-daang ginagabayan ang mga tagapakinig para maramdaman ang komplikadong sakit ng pag-ibig na hindi nasuklian. Walang mga malalalim o mabulaklak na salita sa lyrics, pero sobrang totoo at tagos hanggang kaluluwa. Bawat salita, parang mabigat na pampukpok sa puso. Lalo na noong napakakinis ng paglipat mo mula sa normal na boses papuntang falsetto. At nang biglang pumasok ang chorus, umabot agad sa sukdulan ng emosyon ng buong kanta. Oh my God, ang sakit naman ng kantang to. Bawat salita sa lyrics, sapul sa puso ko. Gusto ko talagang malaman kung sino ang lalaking to. Tuluyan ng nabihag ng boses mo ang lahat ng nasa live stream. Lunod na lunod sila sa malungkot at puno ng panghihinayang nahimig, at hindi na makawala. Samantala, sa kabilang dulo ng syudad ng Shanghai, sa isang dorm ng mga lalaki sa Shanghai Opera Academy, ang matalik mong kaibigan at roommate na si Yang Shu, ay nababagot na nag-scroll sa TikTok. Nagkataon namang nadaanan niya ang live stream ng paborito niyang babaeng streamer na mahilig mag-cover ng mga kanta. Pero ang ipinagtaka niya, isang lalaki ang kumakanta sa screen. Na-curious tuloy siya kung sino ang lalaking to. Biruin mo, nakuha nito ang atensyon ng diyosa niyang si Mo Baiwei. Pindot niya sa live stream out of curiosity, pero pagkapasok niya agad siyang hinigop ng nakakakilabot na ganda ng boses. Pagkarinig niya sa kanta, hindi naiwasan ni Yang Shu na mapamura. Siya mismo ay isang formal na estudyante ng vocal music, at mataas ang tingin niya sa sarili dahil marami siyang alam na profesional na vocal techniques. Pero itong lalaking nasa live stream ang tindi ng pundasyon sa pagkanta. Halimaw sa pagiging profesional, habang sarap na sarap siya sa pakikinig ng kanta. Nakatitig din siyang maigi sa likuran mo na nasa screen. Kasi pakiramdam niya, pamilyar ang likod na to. Kahit anong anggulo, kamukhang kamukha ng tropa niyang si Yechen. Parehong-pareho ang suot na damit, pati ang tindig ng likod, ganitong-ganito. Pati nga boses habang kumakanta, magkahawig. Pero teka, imposibleng ganito kalupit ang tropa kong si Yechen ah. Nagkamot na lang ng ulo si Yang Shu sa sobrang pagkalito. At sakto naman sa sandaling iyon. Unti-unti na ring natapos ang pag-awit mo. Kasabay ng pagbagsak ng malinaw at malutong na tipa sa piano. Nabigyan ng isang perpektong pagwawakas ang nakakabaliw na kantang iyon. Nakangiti kang bumantong hininga ng malalim. Ang sarap talaga sa pakiramdam na makakanta ulit ng buong puso. Grabe, ang saya. Sa likuran mo, nakatulala pa rin sa kinatatayuan nila sina Mo Baiwei at Sumo Wan, gulat na gulat. Sabay silang huminga ng malalim para pakalmayan ang nagwawalang emosyon sa kanilang dibdib. Pagkatapos, nagkatinginan sila at sabay na inilihis ang camera ng live stream. Mahirap na, baka aksidenteng makita ang mukha mo mamaya. Pasag ang katahimikan ng kwarto nang biglang umalingaw-ngaw ang malutong na palakpakan. Napalingon ka agad nang marinig mo ito. Nakita mo silang pinipigilan ang sariling pagkamangha. Tapos, nagkunwari kang kalmado at nagsalita. Bayad sa pagton ng piano 500 piso. Mantakin mo, pagkatapos ng isang napakagandang kanta 500 pisong bayad sa pagton bigla ang hirit mo. Napalunok na lang pabalik sa lalamunan ng dalawang magagandang streamer ang lahat ng papuri sana na sasabihin nila sa'yo. Pero nang mapagtanto nila, dahil pala sa kanta mo kanina, nakalimutan nilang isa ka lang palang technician, isang taga-tono, na nakakanta ng isang napakagandang orihinal na kanta. Agad na nag-transfer si Mo Baiwei ng 500 piso sa iyo. Pagtingin sa pera, pakiramdam niya ay sobrang sulit ng nangyari. Sa halagang 500 lang ay nakapanood na siya ng live performance ng isang henyo. Tapos, tuwang-tuwang sumigaw sa iyo si Sumo Wan, ang galing mong kumanta. Orihinal ba yun? Baka naman sikat ka talaga na nagpapanggap lang. Umiti ka lang at tumango, sabay biro nang. Orihinal yun, pero hindi ako sikat. Estudyante lang ako ng music. Talagang profesional lang kaming lahat sa departamento namin. Alam na alam mo sa sarili mo, na ang copyright ng kantang ito ay matagal mo nang naiparehistro. Sino ba namang mag-aakala na sa sinabi mong estudyante ng music, ay literal na ikabebenta ni Mo Baiwei at Sumo Wan sa gulat. Tiningnan kanila na parang isang halimaw.
Estudyante pa lang pero halimaw na sa galing. Ibang klase. Kasabay nito, sumabog din sa ingay ang livestream nila. Orihinal ba talaga yan? Bagong bituin sa industriya. Estudyante pa lang pero ang lupit na. Saang school yan? Mag-e-enroll ako dyan ngayon din. Hoy streamer, patanjin naman ang mukha niya. Sa ganda ng boses na yan. Ano kaya ang hitsura niya? Tiningnan mo ang hawak na camera ni Mo Byway. At agad mong nagets ang lahat. Kaya pala, nakalib pala ang pagkanta mo kanina. Pero wala ka namang pakialam. Babalik ka rin naman sa showbiz, kaya instant popularity na rin to para sa'yo. Magso-sorry sana si Mo Byway, pero nakangiting nauna nang magsalita si Sumuwan. Nagkakagulo ang mga viewers na makita ka. Sabi nila, baka hindi ka raw kasing gwapo nila. Gusto mo bang ipakita yung mukha mo para ma-insecure sila? Bahagya kang tumango, tapos ay umiling. Syempre pwede, pero iba ang bayad doon. Dagdag na 500. Akala mo ay aatras siya dahil doon. Pero laking gulat mo nang hindi man lang nagdalawang isip si Sumuwan. Kinuha agad ang cellphone ni Mo Byway at nag-transfer ng 800 sa'yo. Sige, dagdag na 800. Pagkapasok ng pera. Pumayag ka na rin na videohan ka nila. Ngumiti ka sa camera at sinabing, sa totoo lang, medyo ordinaryo lang ang hitsura ko. Siguradong mas gwapo pa sa akin yung mga nanonood ngayon. Pero paglipas ng 1 segundo, ang mukha mong parang nililok pa ng mga Diyos. Ay lumabas sa screen ng live. At biglang napuno ng mga question mark ang buong chat. Tol, ordinaryo pa ba yan sa lagay na yan? Sa ganyang kagwapuhan at galing kumanta. Isa lang siyang taga-tono. Bilis, tanungin nyo kung may girlfriend na siya. Ako na mismo ang manliligaw. Sa mga oras na iyon, nanunood pala sa live ang best friend mong si Yang Chen. Pero nanahimik lang siya at hindi ibinuking kung sino ka. Pero kung kaya niyang pigilan ang sarili niya, hindi naman niya mapipigilan ang iba. Dahil pinupush ng algorithm ang live ni Mo Byway sa mga nasa paligid, ang pagkakakilanlan mo ay siguradong hindi na may tatago. Paglabas pa lang ng gwapo mong mukha sa live, gumana na agad ang algorithm. Nakilala ka agad ng mga estudyante mula sa Shanghai Music Academy. Hala, seryoso ba? Hindi ba si Senior Ye Chen yan ng vocal music department natin? Paglabas ng comment na yun, nabaliw ang lahat. Ano? Shanghai Opera Academy. Tugmang-tugma. Nasa Shanghai din ang location ng streamer. Grabe, estudyante nga talaga siya. Wala pang 1 segundo, ang pagkanta mo ng sobrang lupit na original song ay agad na kumalat at nag-trending sa school forum, habang ikaw, wala man lang kaalam-alam. Naitono na ang instrumento, at nakuha mo na ang bayad. Kaya nagpaalam ka na agad. Dahil ayos na ang tono. Hindi ko na iistorbohin ang live stream nyo. Mauuna na ako. Hindi ka na rin pinigilan ng dalawa. Sa bagay, hindi naman kayo close. Pero akmang tatalikod ka na, bigla kang tinawag ni Mo Byway. Teacher Ye, ano nga palang title ng kanta na yon? Napangiti ka ng bahagya, nagkamali sa pag-ibig. Natigilan sina Mo Byway at Sumuwan, at napatingin sa poster ng bago nilang album sa dingding. Maling pag-ibig, grabe, ang tindi ng coincidence. Gusto pa sana niyang magtanong. Habang ninanamnam pa ng mga viewers ang title ng kanta, biglang may kumatok ulit sa pinto. Bumalik ka. Pero medyo nahihiya kang nagtanong, excuse me, ikaw ba si Mo Byway? Yung sikat na singing vlogger na may milyon-milyong followers. Doon lang niya na-realize, hindi mo talaga siya kilala kanina. Tapos, kumuha ka ng papel at ballpen sabay ngiti. Fan mo kasi yung roommate ko, pwede bang makahingi ng autograph para sa kanya? Pagkuha mo ng autograph, itinago mo ito at akmang aalis na ulit. Pero 2 hakbang pa lang, sumigaw na ng tanong si Sumuwan mula sa likuran mo. Eka, yung nagkamali sa pag-ibig, ibig sabihin ba noon, maling tao ang minahal? Hindi ka na lumingon at dirdiretsong sumagot. Hindi ibig sabihin na maling tao ang minahal. Kundi, nahanap mo na ang tamang tao. Pero mali ang naging paraan mo ng pagmamahal sa kanya. Pagkasabi mo nun, isang pagtalikod at paglayo na lang ang nakita sa live stream. Pero ang huli mong sinabi, sapol na sapol ang buong live stream. Instant emo festival ang nangyari sa kanila. Kaya pala mali pala ang paraan ko ng pagmamahal sa kanya. Masyado kong pinilit na tama ako, kaya nauwi sa wala, at nawala siya sa akin.
Salamat Yechen, ngayon naiintindihan ko na. Samantala ikaw, naglalakad ka na pabalik ng campus. Pero sabog na ang mga not if sa phone mo. Binuksan mo ang message ng tropa mong si Yang Chen. Isang maikling linya lang ang nakasulat, pero matindi ang tama. Idol, kung papayag ka, simula ngayon, ikaw na ang tatay ko. Kasunod nito, bumulaga sa iyo ang 99 plus na unread messages sa group chat ng klase nyo. Ang shiner na video clip ng tropa mong si Yang Chen, parang bombang sumabog sa loob ng group chat ninyo. Lahat ng mga kaklase mo, gulat na gulat. Hindi sila makapaniwala na ang nasa video. Yung lalaking may god tier na boses, ay walang iba kundi ikaw. At pagkatapos, isang mas nakakabaliw na teorya ang lumabas na nagpapanik sa kanilang lahat. Napamura na lang si Joshu, putep na yan. Nag-secret vocal lessons ba siya nang hindi natin alam? At si Xiaoming naman, nag-analyze pa mula sa isang professional na pananaw. Yung soft mix si Fabe high note mo. Tapos yung di Fabe vocal runs, punong-puno ng diskarte mula umpisa hanggang dulo. Ibang level ka talaga kaysa sa kanila. Sa sumunod na segundo, natauhan bigla si Joshu at sumigaw.